Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Teka, totoo bang buntis ka? Oo, buntis nga ako. Alam kong hindi natin ito plinano. Pero hindi ko rin naman inaasahan na aabot sa ganito eh. Bakit parang malungkot ka? Isang malaking biyaya ito na pinagkaloob sa atin ng Diyos, no? Akala ko kasi, Na hindi ako matutuwa. Nagpapatawa ka ba, Sandra? Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon. talaga ba Fred? Papanindigan mo ang bata? Hindi ko lang paninindigan ng bata. Papakasalan pa kita. Ano? Hindi ba masyadong biglaan naman yata ang desisyon mo? Baka gusto mong pag-isipan muna itong mabuti. Ano bang kailangan nating pag-isipan? Alam mo, matagal na ako sigurado sa nararamdaman ko sa'yo. At ngayong magkakaanak na tayo, ito na siguro ang tamang panahon para bumuo na tayo ng sarili nating pamilya, di ba? Pero paano si nanay? Hindi pa nga niya nalalaman ang tungkol sa relasyon natin. Tsaka sigurado akong magagalit siya pag nalaman niyang buntis ako at magpapakasal tayo. Sasamahan kitang kausapin siya. Papaliwanag natin sa kanyang lahat. Sana'y maintindihan niya tayo. Maiintindihan naman niya tayo. O kahit naman hindi, papanindigan ko pa rin ang bata at pakakasalan kita. Magiging isang buong pamilya tayo. Magandang araw, pati na rin po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa kwentong Takip Silim. Tawagin niyo lang po akong Sandra at kasalukuyang nakatira ngayon sa Maynila. Isa po ako sa inyong listeners at umaasa akong mapipili niyo itong kwentong ipadadala ko. Nangyari po ito noong 20 anyos pa lang ako, taong 1982. Sa probinsya namin sa Romblon. Isa pong tindera ng bigas ang aking nanay sa palengke at mula noon ay tinutulungan ko na siya dito. Dalaga pa po si inay nung pinagsamantalahan siya ng kanyang tiyuhin. Nalulong sa ilegal na droga. Nakulong po ang tiyuhin niyang ito at nawala ng buhay sa loob ng kulungan nang masangkot sa isang rambulan sa loob ng kulungan. Pero sa kasamaang palad, nagbunga ang kababuyang ginawa niya sa aking nanay. At ako nga po ang naging bunga nun, ang nagsilbing alaala ng isang madilim na nakaraan ng sarili kong ina. Alam mo, bilib din ako sa'yo ha. At nagagawa mong tiisin yung pagtrato ng nanay mo sa'yo. Nasanay na lang din ako. Mula kasi nung nakapag-asawa siya at pinanganak ang mga kapatid ko. Kahit kailan na hindi naman niya ako itinuring bilang parte ng pamilya. Mas mukha pa nga akong katulong kung ituring nila eh. Inuutos-utusan, iniinsulto at ginagamit lang. Ni hindi nga nila ako pinapasabay sa pagkain eh. Pero hindi mo naman kailangan pagtiisan yung ganyang klaseng pakikitungo sa'yo, no? Sobra na kaya sila. Iniisip ko na lang na baka ako ang nagbabayad sa kasalanan ng namayapa akong ama. Wala kang kasalanan sa nangyari kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Oo, isang malaking trahedya ang naranasan ng nanay mo sa kamay ng iyong ama na sarili niyang tiyuhin. Pero hindi mo naman kasalanan yun eh. Hindi ka dapat nagtitiis at wala ka dapat pagbayaran. 2 taon na kaming magkasintahan noon ni Fred. Nakilala ko siya dahil kaibigan niya ang nobyo ng matalik kong kaibigan. Mabilis pong nagkapalagayan ang loob namin dahil naramdaman ko ang sinseridad ni Fred sa akin. Pero patago lang ang aming pagkikita. Hindi kasi pwedeng malaman ni nanay ang tungkol sa amin dahil sigurado akong magagalit siya. Noon pa man kasi ay sinabi niyang gusto raw niyang makapangasawa ako ng isang mayamang lalaki. Para daw maiahon ko naman ang pamilya namin sa hirap. Kaya nung naging magnobyo kami ni Fred ay nagdesisyon kaming itago muna ang relasyon namin. Huwag kang maglala. Sa oras na makasal tayo, hindi mo na kailangan magtiis na kalupitan nila sa'yo. Alam mo, tama ka. Mas mabuti nga kung bumukod na tayo at bumuo ng sarili nating pamilya. Para hindi ko na kailangan pagtiisan ng pamilya ko. Na kahit kailan, ay hindi naman talaga ako tinuring bilang isang kapamilya. Teka, ano yun? Shh! Dali, huwag kang maingay. May nararamdaman ako.
Napansin kong hinawakan ni Fred ang suot niyang medalyon. Hugis araw ito na may kung ano-anong simbolong nakaukit sa loob. Ang sabi niya sa akin noon, isa raw itong agimat. Miyembro kasi si Fred na mga manunugis ng aswang sa probinsya namin. At ang mismong tatay niya ang leader ng kanilang samahan. Bukod sa mga armas ay gumagamit rin sila ng anting-anting at agimat upang labanan ang mga alagad ng dilim. May aswang ba sa paligid? Oo, may nararamdaman akong presensya ng aswang. Diyos ko, Huwag ka matakot. Hindi ko hahayaang magalaw ka ng aswang. ang anak natin. Di ba gustong-gusto ng mga aswang na yan ang mga batang? Sige na, tama na. Huwag kang matakot, nandito naman ako eh. Diyos ko, Fred. Nakikita mo ba yun? Napakalaking aso naman nun. Hindi pangkaraniwan ang laki nito. Kulay itim at pulang-pula ang mga mata. Hindi lang yan aso. Aswang yan. Ano? Hindi nga siya nagkamali dahil ilang saglit lang ang lumipas ay unti-unting nagbago ang anyo ng aso. Naging isa itong matangkad na lalaki na may matalim at nanlilisik na mga mata. Bumuka ang bibig nito, lumabas ang matatalas na pangil at tumulo pa ang mga laway na parang gutom na gutom. Kasing kulay ng putik ang balat ng aswang at nakakapangilabot namang tingnan ang mahahaba nitong kuko. Aswang nga. Diyos ko. Huwag niyo po kaming pabayaan. Diyan ka lang ha. Huwag kang aalis dyan. Ako na bahala dito. Sige, mag-ingat ka. Malaki naman po ang tiwala ko kay Fred dahil alam kong matagal na siyang nakikipaglaban sa mga aswang. Mula pagkabata ay sinanay na kasi siya ng kanyang ama na si Mang Sebio. Ang alam ko ay pinatay raw ng isang aswang ang nanay ni Fred. Kaya mula nun, ginawa ng misyon sa buhay ni Mang Sebio ang puksain ang lahat ng mga nilalang ng dilim. Hindi ko hahayaang saktan mo ang mag-ina ko. Tignan natin kung hanggang saan ang lakas mo, aswang. Binunot ni Fred ang isang benditadong patalim mula sa kanyang likuran. Alam kong hindi niya ito inihihiwalay sa kanya kahit kailan. At mabuti na lang talaga, nadala niya yon nung gabing yon dahil may nagamit siyang sandata. Buong tapang niyang sinugod ang aswang. Nung una ay nagagawa nitong iwasan ang bawat pag-atake niya. Sa katunayan ay ilang beses pa nga nitong natamaan si Fred. Diyos ko, may sugat na si Fred sa balikat at leeg. Panginoon, huwag niyo po siyang pababayaan. Sa tingin mo siguro magagawa mo akong sindakin? Napuruan mo lang ako ng ilang beses pero hindi ibig sabihin nun tapos na ang laban. Ang totoo niya, nag-uumpisa pa lang tayo. At yun na nga ang naging hudyat ng sunod-sunod na pagsugod niya sa aswang. Sa pagkakataong ito ay hindi na nagawang umiwas ng halimaw sa bawat pag-atake niya. Hayop kang halimaw ka, tatapusin na kita! Wala nang nagawa ang aswang nang hindi na siya huminto sa pagsaksak dito. Napaluhod ang aswang at tuluyang bumagsak sa lupa, duguan at wala ng buhay. Fred, ayos ka lang ba? Tapos na. Patay na ang aswang. Pero duguan ka. Galos lang to. Malayo naman to sa bituka eh. Anong galos? Ang laki kaya ng mga sugat mo. Halika na nga, pumunta tayo sa inyo at na magamot yung mga sugat mo. Pagkarating sa bahay ni na Fred ay kaagad siyang inasikaso ng ama niyang si Mang Sebio. Ginamot nito mga sugat niya gamit ang mga halamang ugat. Dating albularyang na mayapang lola ni Fred, kaya kahit papaano'y may natutunan si Mang Sebio dito tungkol sa panggagamot. Habang ginagamot niya ang sugat ni Fred, ay sinabi rin namin sa kanyang tungkol sa pagbubuntis ko at ang plano namin magpakasal. Mabuti na lang at hindi masyadong malalim ang sugat mo. Mag-iilom rin ito kagad. Siyempre naman tay. Hayaan ko bang matalo ako ng aswang? Alam mo, ikaw, tigilan mo na nga ako dyan sa kayabangan mo. Hindi ka immortal
At saka, ilang beses na kitang pinagsabihan na huwag kang lalaban sa isang aswang na mag-isa. Masyado mapanganib. Ano pa nga bang magagawa ko kanina, tay? Kaming dalawa lang ni Sandra ang nandun nang dumating bigla yung aswang na yun eh. Sa bagay. Pero mabuti na lang talaga at hindi ka napano. Sandra, hindi. Ngayong buntis ka na ay mas dapat na magdoble ingat ka. Mabango pa naman ang pangamoy ng mga aswang sa mga kagaya mong nagdadalang tao. Opo. Kaya nga takot na takot ako kanina. Dahil baka kung anong gawin ng aswang sa pinagbubuntis ko. Napangako ko sa'yo, walang kahit sino halimaw makakapanakit sa'yo lalo na sa anak natin. Dahil sa pangyayaring yon ay madaling araw na akong nakauwi sa bahay. Hinatid ako ni na Fred at Mang Sebio upang masiguro ang kaligtasan ko. Tinanaw nila ako mula sa di kalayuan hanggang sa nakapasok na ako sa bahay. Sa likurang bahagi ng bahay po ako palaging dumadaan sa may kusina dahil malayo ito sa kwarto at walang makakapansin sa akin doon. Pero hindi ko inaasahan ang nangyari nung gabing yun pagkapasok ko sa aking kwarto. Buti naman at naisipan mo pa ring umuwi. Nay, ano pong ginagawa niyo dito? Bakit gising pa po kayo? Hindi ba't ikaw dapat ang tanungin ko niyan? Bakit gising ka pa? At saan ka nang galing, Aber? Kina Silya po. Medyo napasarap lang po ang kwentuhan namin kaya ngayon lang ako nakauwi. Patawad po, Nay. Kailan ka pa natutong tumakas at maglakwatsa, ha? Matagal mo na ba tong ginagawa at ngayon ko lang nalaman? Hindi po. Ay, suwail kang babae ka. Hindi na po mauulit, Nay. Patawarin niyo po ako. Talagang hindi na to dapat maulit pa. Dahil pag ginawa mo pa to, hindi mo na magugustuhan ang ipaparataw kong parusa sa'yo. Pangako po. Hindi ko na po uulitin. At siguraduhin mo lang na galing ka talaga sa kaibigan mo. Baka naman may kalandian ka ng lalaki at siya ang dahilan ng pagtatakas mo. Po? Hindi po. Itong tatandaan mo, hindi ka pwedeng makikipagrelasyon sa kahit sino. May plano ko para sa'yo. Ano po yun, Nay? Anong plano po? Imbis na sumagot ay sinamaan lang niya ako ng tingin. Labutan ako ng oras na yun. Alam ko kasi na kung ano man ang pinaplano ni nanay, hindi ko ito magugustuhan. Matulog ka na. Magpahinga ka na lang ng maayos dahil bukas magiging abala tayo. Magkakaroon tayo ng salo-salo para sa aking kaarawan. Ano kayang pinaplano ni nanay para sa akin? Diyos ko, lalo akong natatakot sa magiging reaksyon niya oras na malaman niyang buntis ako at magpapakasal na kay Fred. Abukasan ay nagising ako nang makarinig ng mga ingay sa labas. Pupungas-pungas akong bumangon at lumabas ng kwarto. Otomatikong nawala ang antok ko nang makita ang napakaraming mga kapitbahay na abala sa loob ng bahay namin. May mga naghihiwa ng sahog, may mga nagluluto, ang iba naman ay naglilinis at naglalagay ng mga dekorasyon sa paligid. Anong nangyayari dito? Bakit ang daming tao? Ay, salamat naman at gising na pala ang aming prinsesa. Mahimbing ba ang tulog mo? Pasensya ka na kung nagising ka sa ingay namin, ha? Naistorbo tuloy ang pamamahinga mo. Happy birthday po, Nay. Ay nako, hindi ko na kailangan ng pagbati mo. Mas kailangan ko ang tulong mo. Mabuti pa't kumilos ka na dyan. Ang dami pa nating gagawin dito, oh. Bakit parang ang laki-laki po ng handaan natin ngayon? San po kayo kumuha ng pera para sa ganitong klaseng salo-salo? Ano bang paki mo? Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang at may ganito kabonggang selebrasyon ng nanay mo? Ay, naku, batang to. Hindi naman po sa ganun. Kagaya ng utos ni nanay, tumulong ako sa paghahanda para sa birthday party niya. Naguguluhan pa rin ako kung saan siya kumuha ng pera para magkaroon ng ganong kalaking handaan. Hindi naman po kami mayaman, kaya nakapagtataka talaga. Hindi na lang ako nagtanong ulit kay nanay dahil baka magalit lang siya sa akin. Pinilit ko na lang ituon ang sarili ko sa pagtulong sa paglilinis ng bahay. Pero pagkatapos ng tanghalian ay bigla akong pinahinto ni nanay sa ginagawa ko.
Dinala niya ako pabalik ng kwarto ko at sinabihang magpahinga raw muna ako. Pero Nay, hindi pa naman po ako pagod. Tutulong muna po ako sa labas. Nakakahiya naman sa mga kapitbahay natin kung sila ang kumikilos doon. Tapos ako magpapahinga lang dito. Ay nako, hayaan mo na sila. Dapat lang naman talaga na sila ang magtrabaho doon, di ba? Bayad sila sa ginagawa nila. Po? Saan po kayo kumuha ng pambayad sa kanila? Ang dami-dami nila. Ang dami mo namang tanong. Pwede bang makinig ka na lang sa akin? Ang gusto ko, magpahinga ka para maganda ka mamayang gabi. Hindi naman po ako ang may birthday. Kaarawan niyo po ngayon. Kaya mas mabuti kung kayo ang magpapahinga ngayon. Hindi. Gusto ko, ikaw ang magpahinga dyan. Kailangan ay sobrang ganda mo mamayang gabi. Hindi ako pwedeng mapahiya. Po? Hindi ko po kayo maintindihan. Sino ba kasi ang importanteng bisita niyo? Siya po ba ang gumastos ng lahat ng to? Masasagot rin ng lahat ng tanong mo mamaya. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Huwag masyadong maraming tanong na uubos na ang pasensya ko sa'yo. Hindi na niya ako pinagsalitang muli at kaagad na siyang lumabas ng kwarto. Naiwan po akong mag-isa na nagtataka at nag-aalala. Humiga na lang ako at pinilit na pakalmahin ang sarili ko. Nanalangin ako na sana'y maging maayos ang lahat para sa akin. Hindi nagtagal ay hinila na ako ng antok. Siguro dahil nagdadalang tao, kaya ganun na lang ako kadaling nakatulog. Bandang 5:00 ng hapon nang magising ako. Napansin ko na mas maingay na sa labas. Malakas ang tugtog na sinabayan pa ng tawanan ng mga bisita. Sumilip ako sa bintana at nagulat nang makita kong gaano karami ang bisita. Parang lahat yata ng tao sa baryo namin ay naroon. Mabuti at gising ka na. Nay, ang dami po pala nating bisita. Oo, inimbitahan ko silang lahat. Pati yung mga chismosa sa palengke, inimbitahan ko na rin. Tingnan natin kung magagawa pa nila tayong maliitin. O eto, isuot mo to. May iniabot siyang maliit na box sa akin at pagkabukas ko noon ay nakita kong isang puting bestida na hanggang tuhod ang haba. Simple lang itong tingnan, pero kung hahawakan mo ay malalaman mo kaagad na gawa ito sa isang mamahaling tela. Tatanungin ko sana siya kung paano siya nakabili ng ganong klaseng damit, pero alam kong hindi rin naman niya ako sasagutin kaya nanahimik na lang ako. Isuot mo to ha? Tsaka ayusin mo yung sarili mo. Pag makeup ka naman dyan. Maglagay ka ng konting kolorete sa mukha mo para naman hindi ka masyadong maputla. Opo, Nay. Tandaan mo, ang gusto ko, maganda ka mamayang gabi paglabas mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Magaling. Kahit nagtataka at hindi ko maintindihan ang gustong mangyari ni nanay, sinunod ko pa rin ang utos niya. Sinuot ko ang binigay niyang damit, nagsuklay ako at naglagay ng kaunting make-up sa mukha ko. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin at nang masiguro kong presentable na akong tignan, tsaka na lang ako lumabas ng kwarto. Sandra, Fred, anong ginagawa mo rito? buong baryo yata natin ang inimbitahan ng nanay mo eh. Syempre, kinuha ko na rin yung pagkakataong to para makita ka. Masaya ako na narito ka. Ang ganda-ganda mo. Alam mo, bagay sa'yo yung suot mong damit. At saka, ngayon lang din kita nakitang may makeup. Si nanay kasi pinilit akong mag-ayos. Hindi ko nga maintindihan kung bakit. Siya naman ang may birthday, hindi ako. Kaya mo na, baka gusto lang niyang mas magandang tignan sa harapan ng mga bisita. Siguro nga. Kailangan nga palang kausapin natin ng nanay mo tungkol sa plano natin pagpapakasal, no? Pagkatapos ng birthday niya, kakausapin na natin siya. Hindi na rin kasi ako mapakali na may ganitong kalaking lihim akong itinatago sa kanya. Intindihan ko. Oy, Sandra, anong ginagawa mo dyan? Halika na nga dito, hinihintay ka na ng mga bisita natin. Nay, Happy birthday po, Aling Delia. Salamat. Oh, Sandra, ano pang tinutunganga mo dyan? Halika na. opo, Hinawakan ako ni nanay sa braso at hinila palayo. Nilingon ko naman si Fred at binigyan ng mapagpaumanhing ngiti. Alam ko naman na naiintindihan niya ako dahil nginitian niya ako pabalik. Bakit ka nakikipag-usap sa lalaking yon?
Pinopormahan ka ba nun? Nay naman, Hindi na ako nakapagsalita pagkatapos niyang sabihin yon. Pero mas lalo lang akong kinabahan at nagdalawang isip kung sasabihin ko ba sa kanya ang totoo. Bago pa man ako makapag-isip, ay nakalabas na kami ng bahay. Dumiretso kami sa isang mahabang mesa na nakaharap sa lahat ng mga bisita. Nakaupo doon ang pamilya ko at ang isang lalaki na hindi ko kilala. Sa tingin ko ay mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Hindi ko maitatanggi na matipuno siya at may itsura. Matangkad siya at halatang may lahing banyaga. Unang tingin pa lang ay malalaman mo kaagad na mamahali ng suot niyang puting polo, itim na pantalon at itim ring sapato. Ngumiti siya nang makita kami ni nanay. Tumayo siya at sinalubong kami. Anak, gusto kong ipakilala sa'yo ang importante nating bisita. Ito si Sir Joaquin. Sir, ito ang aking anak, si Sandra. Sandra, sa wakas, nakilala rin kita. ikinagagala ko pong makilala kayo. Inabot niya ang kanang kamay ko at hinalikan nito. Ngumiti ng sobrang lapad si nanay habang ako namay nakaramdam ng pagkailang. Tumingin ako sa paligid at napansing nakatingin sa amin ang mga bisita na parang kinikilig. Pero nakatuon ang atensyon ko kay Fred na nakatayo sa isang gilid at hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon. Nag-alala ko sa nararamdaman niya kaya mabilis kong binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak ni Sir Joaquin. Umayos ka. Huwag mo ko ipapaya sa bisita natin. Nako sir, pasensya na po kayo at napaka-konserbatibo kasi nitong anak ko. Alam niyo na, dalagang Pilipina. Walang problema. Mas lalo nga akong namangha dahil dito. O sige na, maupo na tayo at nang makakain na. Sandra anak, tabihan mo na si Sir Joaquin. Nay, Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Dahil sa takot ko ay napilitan akong umupo sa tabi ni Sir Joaquin. Kahit na hindi talaga ako komportable. Muli akong tumingin sa direksyon ni Fred. Pero hindi ko na siya makita noon. Oh, sinong hinahanap mo? ha? Wala po sir. Huwag mo na akong tawaging sir. Tsaka, huwag mo na rin akong ipo. Hindi naman nagkakalayo yung edad natin. Joaquin na lang. Sige Joaquin, Ano nga pala yung pinagkakaabalan mo sa buhay? tumutulong ako sa pagtitinda sa palengke. Masyado kang maganda para manatili lang sa palengke. Hindi na babagay ang ganda mo dun. Salamat. Pero wala naman yan sa itsura. Marangal na trabaho naman kasi ang pagtitinda. Masaya ako na nakakatulong ako kay nanay. Wag mo sanang masamain yung sinabi ko. Wala akong ibang intensyon doon. Ang gusto ko lang sabihin, mas bagay sa'yo na mabuhay prinsesa ka. Hindi naman kami mayaman. Kaya kong ibigay sa'yo ang marangyang buhay na nararapat para sa magandang dilag na katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya nagawang sumagot dahil nag-umpisa ng kumanta ng happy birthday ang mga bisita. Tuwang-tuwa naman si nanay sa nakukuhang atensyon mula sa mga tao. Ang laki pa ng ngiti niya habang hinihipa ng kandila at pinapalakpakan ng mga tao. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta dito para ipagdiwang ang aking kaarawan. Malaking bagay ito para sa akin, lalo na itong unang beses kong magkaroon ng malaking pagsasalo o handaan. Mas espesyal rin ang araw na to dahil sa aking espesyal na bisita, na si Sir Joaquin. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Walang anuman po, Aling Delia. Masaya ako na napasaya ko kayo sa inyong kaarawan. Oh, narinig niyo yon? Diba ang bait-bait ni Sir Joaquin? Kaya nga kampante rin ako na mapupunta sa mabuting kamay ang aking anak na si Sandra. Anong ibig niyang sabihin? Makinig ka lang sa kanya at may mahalaga siyang sasabihin sa lahat. Mga kaibigan, sobrang saya ko po ngayon. Kaya ngayon ay sasabihin ko na ang isang magandang balita na tiyak kong ikakagalak natin. Ang aking anak na si Sandra at si Sir Joaquin ay ikakasal na. Teka, anong sinasabi niya? Wala akong alam dito. Alam kong nagulat ka sa narinig mo, pero mamaya na lang natin pag-usapan ang lahat. Masasagot rin ng mga katanungan mo balang araw. Pero wag mo na ngayon, maraming tao. Wag na nating ipahiya yung nanay mo.
Kahit sobrang hirap, ay pinilit ko manahimik. Ayoko kasing mapahiya si nanay at magalit na naman sa akin. Buong gabi ay hinayaan kong isipin ng mga tao na magpapakasal nga kami ni Sir Joaquin. Pero pagkatapos ng party ay kaagad kong kinausap si nanay para klaruhin ang lahat. Kauuwi lang ni Sir Joaquin noon at wala na rin ang mga bisita. Kaya naisip kong pwede ko na siyang kausapin. Nay, bakit niyo naman po sinabi sa mga tao na magpapakasal kami ni Sir Joaquin? O ano naman ngayon? Totoo naman ah. Ano? Hindi ko nga alam ang tungkol dyan. Ngayon alam mo na. Pwede ba, Sandra? Wala akong panahon para sa kaartihan mo. Pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Nay, kailangan natin tong pag-usapan ngayon. Buhay ko to eh. Hindi pwedeng kayo ang magdidesisyon para sa akin nang hindi man lang ako sinasabihan. Aba, sumasagot ka na. Pasensya na po. Hindi ko intensyong bastusin kayo. Pero Nay, hindi ko po mahal si Sir Joaquin. Hindi ako pwede magpakasal sa kanya. Tatanga-tanga ka talaga no? Bakit hindi mo gamitin yung kokote mo para pakasalan mo si Sir Joaquin? Hindi para sa pag-ibig, kundi para sa ikabubuti ng pamilya natin. Ano? O sige, aaminin ko na. May malaking utang ako kay Sir Joaquin. Nung nagkasakit ang tatay mo, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Kulang rin yung ipon ko para sa pagpapaaral ng kapatid mo. Kaya nasundan ng mga utang ko kay Sir Joaquin. Hanggang sa lumobo na at hindi ko na kayang bayaran. Nay! Matagal na palang nakamasid sa pamilya natin si Sir Joaquin. At unang kita pa lang niya sa'yo, ay nagandahan na raw siya sa'yo. Kaya kinausap niya ako at sinabing gusto ka raw niyang maging asawa. Pag pumayag ako, bayad na ang pagkakautang ko sa kanya. Siyempre pumayag agad ako. Ano pa bang hahanapin mo kay Sir Joaquin? Gwapo, mabait, mayaman, lahat na nasa kanya. Pero Nay, hindi ko po kayo magpakasal para lang makabayad ko sa utang niyo sa kanya. Pagkatapos kitang palakihin, ito ang isusukli mo sa akin. Maliit na sakripisyo lang naman to para sa pamilya natin. Hindi mo pa magawa? Hindi po ito maliit na sakripisyo. Buhay ko pang pinag-uusapan natin dito. Oo, Sandra. Alam kong tungkol sa sikreto mo. Anong akala mo sa akin? Tatanga-tanga? Matagal ko nang alam na hindi lang ako nagsasalita dahil alam kong hindi rin naman magtatagal ang relasyon ninyo. At ngayon ay dumating na nga ang panahon para tapusin ko na ang kaibangan mo. Nay, maawa kayo. Huwag niyo noon po itong gawin sa akin. Naging mabuting anak naman po ako sa inyo. Huwag niyo naman po akong gawing pangbayad utang. Siguro sa ngayon ay nahihirapan ng makitid mong utak na intindihin ang desisyon ko. Pero balang araw, Sandra, pasasalamatan mo ko dahil pinilit kitang pakasalan si Sir Joaquin. Ito ang makakabuti para sa'yo at sa pamilya natin. Kaya huwag ka nang kumontra. Nakatakda na ang lahat. Wala ka nang magagawa para baguhin ito. Wala na akong nagawa para kumbinsihin si nanay na itigil ang kasunduan nila ni Sir Joaquin. Alam ko kasi na buo na ang pasya niya. Kaya pumasok na lang ako sa kwarto ko at umiyak. Hinintay ko na maging tahimik ang buong kabahayan at nang masiguro kong tulog na silang lahat ay muli akong tumakas palabas ng bahay. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Gusto ko lang makalayo sa amin at puntahan si Fred. Kailangan naming mag-usap. Alam kong nasaktan siya sa mga nangyari kanina. Mahalaga sa aking malaman niya na hindi ko alam ang tungkol sa plano ni nanay. At wala akong planong sundin siya. Pumabog ang dibdib ko habang naglalakad sa madilim na daan patungo sa kubo ni na Fred. Nagsisi ako na lumabas ako ng bahay ng ganong oras. Paano kung may mangyaring masama sa akin? Pero hindi ko na kasi kayang ipagpabukas pa ang pag-uusap namin ni Fred. Kaya naman, sa kabila ng takot ay pinilit kong patatagin ang loob ko. Ayan, nakikita ko na ang kubo nila. Konti na lang at mararating ko na to. Ah! Aswang! Tulong! Tulungan niyo ako! Napahinto ako sa paglalakad nang biglang may humarang sa akin na isang nakakatakot na nilalang.
Kulay itim ang buong katawan nito. Nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang kuko at matalim ang mga pangil. Napaatras ako sa takot, lalo pa nung nakita kong tumulo ang laway ng aswang habang nakatingin sa sinapupunan ko. Hindi! Huwag ang anak ko! Hindi mo pwedeng saktan ang anak ko! Maawa ka! Wala akong nakitang konting awa sa mukha ng aswang. Akmang susugurin na ako nito nang walang paghatubili. Pero bigla itong napahinto ng biglang. Layuan mo siya! Fred! Nabuhayan ako ng loob nang makita si Fred na kasama si Mang Sebio. Agad nilang sinugod ang aswang gamit ang dala nilang punyal at buntot pagi. Bagaman malakas ang aswang, ay nahirapan itong labanan ang dalawa, lalo pat pareho silang sanay sa pakikipaglaban sa mga aswang. Mag-iingat kayo! Sinaksak ni Fred mula sa likod ang aswang. Samantala, nilatigo naman ito ni Mang Sebio gamit ang buntot pagi. Sumirit ang napakaraming dugo sa katawan ng aswang hanggang sa unti-unti itong nanghina. Napaluhod ang aswang at hindi nagtagal ay bumagsak na rin ito sa lupa. Sandra, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Natakot lang ako sa biglaang paglabas ng aswang. Akala ko talaga katapusan ko na. Mabuti na lang at dumating kayo. Pupunta dapat kami sa inyo dahil nag-aalala ako eh. Habang naglalakad kami, naabutan ka namin sinusugod ng aswang kaya mabilis kami umaksyon ng tatay ko para iligtas ka. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo at sa magiging unang apo ko. Unang apo ko yan eh. Talaga masyadong excited. Maraming salamat po. Pagkatapos ng engkwentrong yon sa aswang, ay dumiretso na kami sa kubo nila para mag-usap. Uminom sila ng kape at ako naman ay pinagtimpla nila ng gatas. Klinaro ko rin agad kay Fred ang lahat dahil ayokong isipin niya na may kinalaman ako sa mga plano ni nanay. Grabe talaga yan si Delia. Pati ikaw na sarili niyang anak, handa niyang isakripisyo para lang sa pera. Sobrang kasakiman naman talaga yan, oo. Tutol po ako sa gusto niyang mangyari. Ni hindi ko nga kilala ang Joaquin na yun. Kagabi lang kami nagkita. At isa pa, nagdadalang tao na ako. At plano na naming magpakasal ni Fred. Amin ko nasaktan ako nung narinig kong inanunsyo na ng nanay mo. Pero hindi ako naniniwala sa kanya. Dahil ang alam ko naman, hindi mo yun magagawa sa akin. Alam ko naman nagmamahalan tayo. Masaya akong malaman na hindi mo siya pinaniwalaan. Tama ka. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hinding-hindi kita pagtataksilan. Kaya nga nandito ako eh. Ayoko nang bumalik sa amin, Fred. Gusto kong makipagtanan sa'yo. Ano? Kamo? Sandra, hindi. Hindi madali ang bagay na sinasabi mo. Wala na po akong ibang maisip na paraan. Kilala ko si nanay at alam kong wala akong magagawa para baguhin ang isip niya. Hindi. Alam ko mahirap ang sitwasyon natin ngayon pero gagawin natin yung tama. Pero paano? Bukas na bukas, kakausapin natin ang nanay mo. Sasabihin natin sa kanyang lahat. Papaintindi natin sa kanyang sitwasyon. Maninindigan tayo. Alam ko na, sasabihin ko sa kanila na buntis ako. Siguro naman aayawan na ako ni Joaquin pag nalaman niyang nagdadalang tao na ako. Hinatid ako ni na Fred at Mang Sebio pa uwi. Niyakap ako ni Fred bago ako pumasok sa bahay. Sa totoo lang, kinakabahan pa ako nung oras na yon. Desidido kaming manindigan sa desisyon namin. Pero hindi ko alam kung ano ang maaaring gawin ni nanay. Pati si Joaquin, natatakot rin ako sa magiging reaksyon niya. Nakatatak na sa isip niya na pakakasalan ko siya bilang pambayad utang. Paano kung magalit siya pag nalaman niyang buntis ako? Dahan-dahan akong pumasok sa bahay at siniguradong hindi ako makakalikha ng kahit kaunting ingay. Kalkulado ang bawat galaw ko. Pero napahinto ako sa aking naabutan sa may sala. Mabuti naman at naparito ka na. Nay, bakit po gising pa kayo? Joaquin, anong ginagawa mo dito? Akala ko nakauwi ka na. Hayop ka talagang babae ka? Nay! Saan ka na naman ang galing? Sa lalaki mo? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Alam mong ikakasal ka na
Nagawa mo pang makipaglandian pa sa ibang lalaki. Aling Delia, tama na po yan. Hindi niyo po kailangan saktan si Sandra. Sigurado naman po akong kaya niyang ipaliwanag ang lahat. Ano pang kailangan niya ipaliwanag? Mas maliwanag pa sa sikat ng araw na galing siya sa hampas lupa niyang nobyo. Nagmamahalan kami ni Fred. Hayop ka? Ang landi mo talaga. Nay, tama na. Maawa naman po kayo sa akin. Sakit ka talaga sa ulo ko, Sandra, kahit kailan. Ako? Sakit sa ulo? Wala naman akong ibang ginawa kundi sundin ang utos niyo Buong buhay ko tiniis ko ang malamig yung pakikitungo sa akin. Hinayaan ko kayong tratuhin ako na parang isang katulong. Pero sa pagkakataong to, hindi ko na po kayo pwedeng hayaang diktahan ako. Aba, marunong ka na talagang sumagot ha? Bastos kang babae ka? Sinusumbatan mo ba ako sa mga nagawa ko para sa pamilyang to? Kulang pa! Kulang pa ang kabayaran ng lahat ng yon sa pagbuhay ko sa'yo. Kung tutuusin, pwedeng-pwede kitang ipalaglag noon Pero hindi ko ginawa. Kaya utang mo sa akin ang buhay mo. At tama lang na sundin mo ang utos ko. Ipapakasal kita kay Sir Joaquin. Buntis ako. Si Fred ang ama. Ano? Susuguri na naman sana ako ni nanay para sampalin. Pero mabilis siyang pinigilan ni Joaquin. Nakapagtataka. Nakalmado lang ito at para bang hindi man lang naaapektuhan ang sabihin kong buntis ako. Parang natuwa pa ito sa nalaman. Tama na po, Aling Delia. Wala pong magandang mangyayari kung sasaktan niyo siya. Pero hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa niya. Napakalanding babae. Nagpabuntis pa talaga sa isang hampas lupa. Hindi ka talaga nag-iisip. Huwag po kayong mag-alala. Tuloy pa rin ang kasal kahit buntis siya. Ano? Wala namang kaso sa akin kung buntis ka, Sandra. Di pa rin nagbabago ang pagtingin ko sa'yo. Papalakihin natin ang mga bata at ituturing ko itong parang tunay kong mga anak. Talaga? Totoo po ba yan, Sir Joaquin? Tuloy pa rin ang plano. Kaya halina kayo. Umalis na tayo. Oo, sige. Halika na. Naihanda ko na ang mga gamit namin. Teka, saan tayo pupunta? Sa bahay ni Sir Joaquin. Doon muna tayo tutuloy dahil gaganapin ang kasal ninyo. Ano? Hindi. Hindi ako sasama. Si Fred ang pakaakasalan ko. Bubuo na kami ng sarili naming pamilya. Tonta! Hindi ka ba talaga marunong mag-isip? Magpasalamat ka na nga, tatanggapin pa rin tayo ni Sir Joaquin kahit nagpabuntis ka sa ibang lalaki. Tapos palalagpasin mo pa rin talaga ang pagkakataong to? Hindi. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Pero sa kabila ng pagtutol ko ay wala pa rin akong nagawa. Sapilitan akong kinaladkad ni nanay palabas ng bahay. May nakaabang na rin kotse sa amin na siyang magdadala sa amin sa bahay ni Sir Joaquin. Iginala ko ang paningin ko sa paligid. Umasa akong baka nandun pa si na Fred para tulungan ako. Pero wala na sila. Nakauwi na at kahit anong gawin ko, hindi na ako makakatakas pa. Ay, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo naman po itong gawin sa akin. Hayaan niyo na lang po akong makasama si Fred. Nagmamahalan kami at magkakaanak na rin po kami. Huwag kang mag-alala, Sandra. Pangako, hinding-hindi mo to pagsisisihan. Bibigyan kita ng isang magandang marangyang buhay. Araw-araw ay pasisiyahin kita. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay. At hindi mo rin ako magagawang pasayahin dahil hindi ikaw ang mahal ko. Wala ka na talagang modo! Sino ka sa tingin mo para pagsalitaan ng ganyan si Sir Joaquin? Ang swerte-swerte mo na nga dahil ang dami ng babaeng may gusto sa kanya. Ikaw pa rin ang gusto niyang pakasalan. Dapat nga magpasalamat ka pa rin sa kanya. Umabot ng halos 1.5 oras ang biyahe namin. Napansin ko na umabot na kami sa isang liblib na lugar. Tuwing tumitingin ako sa bintana ay puros mga malalaking puno lang ang nakita ko. Hanggang sa natanaw na namin ang isang malaking bahay na gawa sa bato. Kahit madilim ay kitang-kita pa rin ang ganda ng disenyo nito na para bang ginawa pa noong panahon ng mga Kastila. Pero sa kabila ng kagandahan ng bahay ay hindi ko pa rin maiwasang kilabutan. Para kasing may tinatago itong napakaraming misteryo at lihim. Masyado po yatang liblib ang lugar ninyo, sir. Kailan po bang nakatirang mag-isa dito? Hindi, may kasama naman ang mga katulong.
Pinili ko talagang tumira dito para malayo ako sa maraming tao. Malayo sa gulo. Alam mo naman bilang isang negosyante, marami rin akong kalaban at naiinggit sa mga tagumpay at yaman ko. Kaya mabuti kung nasa malayong lugar ako nakatira para hindi nila ako basta-bastang matutuntun. Kaya pala. Tama naman po kayo dyan. Bumaba na kami ng kotse at pumasok sa malaking bahay. Sinalubong kami ng 3 babaeng katulong. Sa tansya ko'y kaedad ko lang sila. Parehong maganda mga ito. Matangkad at balingkinitan ang pangangatawan. Mahaba rin ang kanilang maalon na buhok. Lagpas balikat ang haba nun. Ito si Sandra, ang babaeng ikinukwento ko sa inyo na mapapangasawa ko. Ito naman ang kanyang nanay na si Aling Delia. Asikasuhin niyo silang mabuti maliwanag. Hindi sumagot ang mga katulong. Pero magkasabay silang tumango. Habang nakatingin sa akin, hindi ko po may paliwanag kung bakit ang bigat ng pakiramdam ko sa titig nila. Parang may mali pero hindi ko matukoy kung ano. Sige na, magpahinga na muna kayo. Malalim na ang gabi at alam kong pagod din kayo. Sige po. Salamat po ulit, Sir Joaquin. Hinatid kami ng mga katulong sa kanya-kanya naming kwarto. First floor lang ang guest room kung saan matutulog si nanay. Ako naman ay dinala nila sa itaas dahil naroon raw ang kwarto ko. Ilang saglit lang ay dumating na kami sa kwarto ko na nasa pinakadulong bahagi ng second floor. Malaki ang nasabing silid. Kakasya yata doon ang 5 tao. Salamat. Sige, ako nang bahala dito. Naligo po muna ako. Pagkatapos ay nagbihi. Mabuti na lang at nakapag-empake na si nanay at maraming damit sa loob ng bag ko. Ilang saglit ang nakalipas ay humiga na ako sa kama para magpahinga. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Kailangan ko makaalis sa lugar na to sa lalong madaling panahon. Wala akong pwedeng asahan ngayon kundi ang sarili ko lang. Mag-iisip ako ng paraan kung paano ako makakatakas dito. Hindi nagtagal ay tuluyan na akong hinila ng antok. Siguro ay dala na rin ang pagod ko sa lahat ng mga nangyari kaya nakatulog ako kaagad. Sa tingin ko'y nasa 1 oras lang ang tulog ko noon nang bigla akong magising dahil sa isang ingay. Bumangon ako at dahan-dahang tumanaw sa bintana. Makikita mula doon ang napakaraming punong kahoy. Madilim sa labas dahil walang kahit isang poste ng ilaw doon. Pero maliwanag ang buwan. Kaya malinaw kong nakita ang 3 katulong ni Joaquin na nakatayo sa labas. Ano yun? Anong ginagawa nila dyan? Gabing-gabi na. Halos himatayin ako sa sunod kong nakita. Sabay kasing nagbago ang anyo ng 3 babae. Naging kulubot at kulay putik ang kanilang mga balat. Humaba ang mga kuko at nanlisik rin ang mga mata nila. Mahaba ang kanilang dila at tumutulo ang mga laway. Diyos ko. Mga aswang sila. Nagtinginan ng 3 aswang at sabay na tumakbo patungo sa madilim na kagubatan. Naging alerto naman ako sa kabila ng nararamdaman kong takot noong oras na yon. Kailangan naming umalis dito. Nasa panganib ang buhay namin ni nanay. Mabilis akong lumabas ng kwarto para sabihin kay nanay ang tungkol sa nakita ko. Siguro naman ay pakikinggan at paniniwalaan niya ako. Hindi na kami pwedeng magtagal pa doon dahil baka kung ano ang gawin sa amin ng mga aswang. Pero bago ko pa man mapuntahan si nanay ay nakasalubong ko na si Joaquin sa may sala. Saka pupunta, bakit gising ka pa? Malalim na ang gabi kaya dapat nagpapahinga ka na. Hindi kasi ako makatulog. Namamahay lang. Ganun ba? O sige, mabuti pang uminom ka muna ng gatas. Makakatulong to para makatulog ka. Sige, Tara sa kusina, pagtitimpla kita ng gatas. hindi na. Kaya ko naman. Huwag ka nang mahiya. Hayaan mo na lang akong pagsilbihan ka. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya sa kusina.
Pero natigilan po kami sa aming naabutan doon. Nay, anong ginagawa niyo? Nasa kusina po si Nanay Delia. Binuksan niya ang ref at kinakain ang mga hilaw na karne doon. Tumutulo ang kanyang laway na parabang gutom na gutom. Nanlilisik ang kanyang mga mata at parang wala sa sarili. Gutom na gutom yata si Aling Delia. Anong nangyayari sa kanya? Nay, tama na po yan. Bakit ganyan ang boses niya? Lumingon si Nanay sa akin at tinitigan ako ng kanyang mga nanlilisik na mata. Akmang susugurin po niya ako pero bigla siyang napahinto nang humarang si Joaquin. Naging tila isang maamong tupa si Nanay. Kumalma ito, lumuhod at hinalikan pa ang mga paa ni Joaquin. Magaling. Anong nangyayari sa kanya? Halata naman siguro kung ano nangyari ngayon sa nanay mo, di ba? Hindi na siya isang normal na tao ngayon. Malamang, wala namang normal na taong ganyang kumilos, di ba? Anong ginawa mo sa kanya? Habang nasa loob ka ng kwarto mo kanina, nagsagawa kami ng ritual at ginawa naming aswang ang nanay mo. Ano? Alam ko rin na nakita mo ang makatulong ko sa labas ng bahay kanina. Nasaksihan mo ang pagbabago nila ng anyo, di ba? Sinadya ko talagang lahat ng yun para malaman mo ang katotohanan. Anong binabalak mo? Alam ba ni Nanay na isa kang aswang? Siyempre hindi. Sasama ba siya dito kung alam niya yung totoo? Nilihim ko sa kanya ang lahat. Pinilog ko ang isip niya. Mabuti na lang at hindi naman ako nahirapan. Mukhang pera kasi ang nanay mo. Hayop ka! Bakit mo to ginagawa? Anong kasalanan namin sa'yo? Alam mo, sa totoo lang, wala ka naman talagang kasalanan sa akin eh. Ang nanay mo lang. Pero malas ka lang siguro. Nadamay ka kasi sa plano ko dahil anak ka niya. Anong kasalanan ni Nanay sa'yo? Sigurado akong hindi mo alam to. Pero minsan, naging kabit ang nanay mo. Ano? Siya ang sumira sa pamilya namin. Inakit niya ang papa ko at ginamit para sa pera. Sa kabila nun, mas pinili pa rin siya ni papa. At dahil dito, nalugmok sa depresyon ng mama ko. Hanggang sa isang araw, pagka-uwi ko galing sa eskwelahan, naabutan ko na lang siya na walang buhay, nagbigti. Mayroon siyang iniwan na sulat para sa akin. Humingi siya ng tawad dahil naging mahina siya. Hindi na raw niya kaya ang sakit na dulot ng pagtataksil ng papa ko. Ang Nanay Delia mo ang rason kung bakit namatay ang nanay ko. Sinira niya ang pamilya namin. Naging miserable ang buhay ko nang dahil sa kanya. Diyos ko! Kaya isinusumpa ko ang sarili ko na inalay ko ang buong buhay ko sa paghihiganti sa kanya. Hanggang sa nidiskubre ko ang isang grupo ng mga tao nang tawagin ng iba ay kulto. Sumasamba sila sa mga nilalang ng dilim. Sa Diablo, nakianib ako sa kanila. At dahil dito nagkaroon ako ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Naging isa akong magaling na aswang. At di nagtagal, ako mismo ang pumatay sa sarili kong ama. Ano? Pinatay mo ang papa mo? Dapat lang siyang mamatay. Kung tutuusin, kulang pa yun sa ginawa niyang kataksilan. Kaya ngayon, ang kabit niya naman ang sisingilin ko. Pero hindi sapat ang kamatayan bilang parusa sa kasalanan niya eh. Kaya ginawa ko rin siyang aswang ngayon at kontrolado ko siya sa aking kapangyarihan. Magsisimula na siyang maging tuta ko at maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto ko. Hindi mo pwedeng gawin yan. At bakit hindi? Walang kahit sino mang makakapigil sa akin, Sandra. Bitiwan niyo ako! Ano ba? Ayokong sumama sa inyo! Sinubukan kong magpumiglas pero sadyang mas malakas talaga silang tatlo sa akin. Nagtagumpay silang ibalik ako sa kwarto ko. Basta na lang nila akong itinulak papasok. Pagkatapos ay isinara nila ang pinto. Buksan niyo to! Pakawalan niyo ako! Hindi sila nakinig sa akin hanggang sa naubusan na ako ng lakas. Napahiga ako sa kama habang umiiyak. Takot na takot ako nung oras na yon. Pakiramdam ko kasi wala ng pag-asa para makaligtas pa ako. Magandang umaga. Joaquin? Mabuti naman at nakatulog ka pala. Pagod ka siguro kakasigaw mo kagabi. Nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo na ako. Maawa ka. Kahit ilang beses kang magmakaawa, Sandra, hindi pa rin kita pwedeng pagbigyan. Nakatakda na ang lahat ng ito, Sandra.
sa ayaw at gusto mo. Pero, Mangyayari ang nakatakda. O ito, dinalhan pala kita ng pagkain para magkagahan ka na. Kailangan mo magpalakas para sa seremonyas mamayang gabi. anong seremonyas? Ang pag-iisang dibdib natin. Hindi ako magpapakasal sa isang halimaw na katulad mo. Kagaya nga ng sinabi ko, mangyayari ang nakatakda. Inilapag niya sa maliit na mesang katabi ng kama ang dala niyang pagkain. Pagkatapos ay tinalikuran niya na ako. Sinubukan ko siyang habulin para pakiusapan pero hindi ko na siya naabutan. Pabilis na kasi siyang nakalabas ng kwarto. Pinagmasdan ko ang iniwan niyang pagkain para sa akin. Bagaman gutom na ako, hindi ko pa rin yun kinain. Kailangan kong mag-ingat dahil hindi ko alam kung ano ang inilagay niya sa pagkain ko. Baka parte rin ito ng madilim niyang plano. Dahil sa gutom ay nakaramdam ako ng panghihina. Humiga na lang ako ulit sa kama at nagdasal. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Nawawalan na ako ng pag-asa na makakaligtas pa ako dito. Pero alam kong walang imposible sa inyo. Sana po iligtas niyo ako mula sa mga nilalang ng dilim. Sandra, nandito na ako. Fred? Shh, huwag kang maingay. Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Nabuhayan ako ng pag-asa at nagmamadaling bumangon nang makita ko si Fred sa may bintana. Kaagad akong lumapit sa kanya at sinabi ko sa kanya ang lahat ng nalalaman ko. Oo, alam ko. Sa totoo lang, matagal na pinagsususpetsahan ng grupo namin ang Joaquin na yun. Hindi ko lang masabi sa'yo dahil ayaw ko mag-alala ka eh. Pero ngayon, nakumpirma na namin na isa siyang aswang. Wala pa kagabi, sinusundan na namin kayo. Anong gagawin natin? Fred, ayoko maikasal kay Joaquin. Gusto ko nang makaalis dito. Huwag kang mag-alala. Kasama ko si tatay pati na rin ang lahat ng mga kapwa namin manunugis ng aswang sa lugar natin. Sige na, narito kami para iligtas ka. Salamat. Huwag ka na matakot ha. Handa kami makipagpatayan sa aswang na yun kung kinakailangan. Kagaya ng pinangako ko sa'yo. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo lalo na sa magiging anak natin. Kinagabihan ay biglang pumasok sa kwarto ko ang 3 katulong. May mga ngiti sa kanilang mga labi na parabang masayang-masaya sila. Dala ng isa sa kanilang isang puting trahe de boda na parabang kumikinang sa liwanag ng buwan na dumaan sa bintana. Hindi. Ayoko. Maawa kayo sa akin. Hindi sila nakinig sa akin. Niwala akong mabasang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mistula akong nakikipag-usap sa mga estatwa. Agad nilang inilatag ang damit sa ibabaw ng kama. Sa likod ng mga mata nila ay may nakita akong kakaibang sigla. Hindi ako pwedeng magpakasal kay Joaquin. Hindi ko siya mahal. At hindi ako magpapakasal sa isang halimaw. Sa sinabi kong yun ay sabay silang tumitig sa akin ng matalim. Pero pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang ginagawa. Kinuha nila ang aking mga braso. Sinubukan ko manlaban pero sa huli ay wala pa rin akong nagawa. Ilang saglit lang ay tuluyan na nilang naisuot sa akin ang trahe de boda. Tapos na ba kayo? Nay, Napakaganda mo, anak. Bagay na bagay nga kayo ni Sir Joaquin. Nay, maawa kayo. Ayoko dito. Pasensya ka na kung nadamay ka pa sa kasalanan ko. Malas ka. Ako ang naging ina mo. Ang lahat ng nangyayari ngayon, lahat ng ito ay tama lang. Karapat dapat akong magdusa sa mga kasalanang nagawa ko. Kailangan kong magbayad. Kaya nagtitiis ako sa paghihiganti ni Sir Joaquin sa akin habang buhay ko siyang pagsisilbihan at sasambahin. Nay, Tumahimik ka! ginusto mo ang lahat ng to. Desisyon mo na sirain ang pamilya ni Joaquin. Kaya ka naghihirap ngayon ay dahil rin sa sarili mong kagagawan. Tumahimik ka! Kahit kailan na hindi ka naging ina sa akin, hindi mo ako tinuring na anak. Ginamit mo lang naman ako eh. At ako naman tong tatanga-tanga. Hinayaan lang kitang pahirapan ako. Kasi umaasa ako na balang araw ay magagawa niyo rin akong tanggapin at mahalin. Pero nagkamali ako. Maling-mali ako. Sinabi nang tumahimik ka! Dahil sa sobrang galit, ay biglang nagbago ang anyo ni nanay. Naging isang aswang siya sa mismong harap ko. Nanlilisik ang kanyang mga mata
at tumutulo ang mga laway. Susugurin na niya sana ako gamit ang kanyang matatalas na kuko. Nang biglang, Tama na yan. mabilis na huminto si nanay nang pumasok si Joaquin sa kwarto. Puros kulay itim ang suot nito na mas lalong nagdulot ng kilabot sa sistema ko. Ngumiti siya sa aming lahat. Pagkatapos ay sabay namang lumuhod ang mga katulong at si Nanay Delia sa kanya. Napakatao mo talaga, Sandra. Huwag kang lalapit sa akin. Halika na. Magsisimula na ang seremonyas. Bitiwan mo ako! Mangyayari na rin ang nakatakda. Kinaladkad ako ni Joaquin palabas ng bahay. Sinubukan kong magpumiglas pero wala akong panama sa lakas niya. Nagtaka ako nang mapansing papasok na kami sa kagubatan. Nasa likod na namin ang 3 katulong at pati na rin si Nanay Delia. Saan tayo pupunta? Huwag ka nang magtanong. Basta, malalaman mo rin mamaya. Halimaw ka talaga? Pakawalan mo ako! Bitiwan mo ako! Pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating na kami sa pusod ng kagubatan. Natigilan po ako sa mga sumalubong sa amin. Diyos ko! Nakita ko po ang isang malaking altar kung saan nakatayo ang malaking rebulto ng demonyo. Napapalibutan po ito ng napakaraming aswang na nakaluhod at sumasamba sa dyablo. Napahinto naman sila sa pagdarasal nang makita nila kami. Kinilabutan po ako nang mapansing nakatuon ang atensyon nilang lahat sa amin. Nanginginig na ako sa takot nun. May isang mahalagang bagay muna tayong kailangan gawin bago ang ating pag-iisang dibdib. Ano yun? Ang bata sa iyong sinapupunan. Anong plano niyong gawin sa anak ko? Gagawin namin siyang alay para sa aming Panginoon. Kaya ba parang natuwa ka pa nung nalaman mong buntis ako? Kaya hindi ka umatras sa kasal dahil may masama ka na palang binabalak? Tama ka. Natuwa akong malaman kung buntis ka. Isipin mo yun? May asawa na ako. May magiging alay pa kami sa dyablo. Napakahayo po talaga! Bigla ay may isang aswang na lumapit sa akin. Ang mukha niya ay napakamaitim at puno ng mga sugat. May hawak siyang isang kulay itim na baso at sapilitan itong inilapit sa akin. Ayoko! Hindi ko iinumin yan! Pero pinagtulungan nila ako at sa huli ay persahan nila akong pinainom ng likidong laman ng baso. Mapakla ang lasa ng kung anumang ipinainom nila sa akin. Halos bumaliktad ang sikmura ko sa pandidiri. Ang sakit ng tiyan ko! Gumagana na ang pinainom namin sa'yo. Pasensya ka na, Sandra. Alam kong nasasaktan ka. Pero tiisin mo lang muna. Matatapos din yan. Hindi! Hindi! Napansin ko ang pagtulo ng dugo sa aking binti. Napasigaw ako sa takot dahil dito. Parang pinupulikat ang tiyan ko sa sakit at ramdam na ramdam ko na ang panghihina ng katawan. Mahal naming Panginoon, narito kami upang ialay sa inyo ang isang pagpapausbong ng buhay ng isang sanggol. Sana'y magustuhan niyo ang aming alay sa gabing ito. Hindi! Hindi! Sino ang mga yun? Sandra! Nandito kami! Mga kasama, maganda kayo. May mga parating na kalaban, mga hangal. Akala ba nila magagawa nila kaming talunin? Katapusan niyo na! Diyan ka nagkakamali. Narinig ko ang mga yabag ng mga manunugis na aswang at papalapit yon sa amin. Puno ng determinasyon ang boses nila at kita po sa kanilang itsura ang tapang. Pinangunahan ni na Fred at Mang Sebio ang grupo at sa bawat paghakbang nila ay nararamdaman ko ang tensyon sa hangin. Handa na ba kayong mga kasama? Tapusin na natin ang kasamaan ng aswang na to. Wala tayong ititira sa kanila. Kaagad na umalerto ang mga aswang at hindi na nagsayang pa ng oras para sugurin sina Fred. Nagtalo na ng mga aswang, naghuhumiyaw sa galit at kita sa kanilang mga muka ang pagkagutom.
Fred, Mang Sibyo, mag-ingat kayo! Sa harapan mga kasama, agapan natin sila! Nag-aapoy na labanan ang nasaksihan ko sa gabing yun. Ang akala ko ay hindi posibleng mangyari ang ganung bagay sa totoong buhay. Pero nasaksihan ko mismo ito sa harapan ko. Sumugod ang grupo ni na Fred. Dalang kanilang mga sibat, patalim at buntot pagi. Narinig kong mga sigaw at tunog ng mga katawan na nagbanggaan. Diyos ko, gabayan niyo po sana sina Fred. Tulungan niyo po silang puksain ang pwersa ng kadiliman. Huwag niyo po sanang hayaang manaig ang kasamaan. Nakita ko si Fred sa malayo na nakikipaglaban kay Joaquin. Binundol ako ng kaba dahil alam kong hindi basta aswang ang kalaban niya. Ang katawan ni Joaquin ay nagliwanag sa ilalim ng buwan. Nakita ko kung paano nagbago ang kanyang anyo at naging isang nakakapanglilabot na halimaw. Diyan ka nagkakamali. Hindi mo ako matatalo, hangal! Tignan natin ngayon kung hanggang saan ang tapang mo. Magkasabay nilang sinugod ang isa't isa. Sobrang lakas ni Joaquin. Kaagad niyang nasugatan ang kanang braso ni Fred gamit ang matalim niyang kuko. Hayop ka! Huwag na huwag mong susubukan ang lakas ko! Hindi ako magpapatalo sa iyo, aswang! Imbes na payanghinaan ng loob si Fred, ay parang mas umigting pa ang galit niya sa aswang. Muli nilang sinugod ang isa't isa. Sa pagkakataong ito, ay nagawa na niyang iwasan ang bawat pag-atake ng halimaw. Nagawa pa niya itong tadyakan na naging dahilan para tumilapon ito sa lupa. Walang lugar ang isang demonyo kagaya mo sa mundong ito. Kagaya ng inaasahan, walang planong magpatalo si Joaquin. Muli siyang tumayo at sinugod na naman si Fred. Mabuti na lang at mabilis niya itong naiwasan. At ang hindi na paghandaan ng aswang ay ang biglang pagsaksak ni Fred sa kaliwang bahagi ng baywang nito. Hayop ka! Hindi ako basta-basta magpapatalo sa isang alagad ng dilim na kagaya mo. Ito ang katapusan mo, Joaquin! Hayop ka! Hindi ang isang katulad mo ang magpapatumba sa amin! Muli silang naglaban. Sa pagkakataong ito ay mas lalong lumiksi ang kanilang mga kilos. Nagawa nilang iwasan ang pag-atake ng bawat isa. Pabilis na pabilis ang kanilang galaw. Parehong ayaw magpaawat at magpatalo. Pero pagkaraan ng ilang saglit ay napansin kong unti-unti nang napapagod si Joaquin. Kinuha ni Fred ang pagkakataong ito para muling tadyakan ng sobrang lakas ang aswang. Tapusin na natin ang laban na to! Nang matumba sa lupa si Joaquin ay hindi na siya hinayaan pang makatayo ni Fred. Mabilis siyang sumugod dito at pinakawalan ang kanyang sibat. Tumama ang sibat sa mismong dibdib ni Joaquin. Sumirit ang napakaraming dugo. Napasigaw naman ito sa sakit hanggang sa unti-unting nanghina. Umagos ang dugo nito sa lupa at tuluyan na rin itong binunutan ng hininga. Wala na siya. Diyos ko, maraming salamat po. Anak, nagsitakbuhan ang mga natitirang aswang. Marami sa kanila ay napas lang na natin. Siguro napagtanto nilang hindi na nila tayo kayang labanan pa. Si Nanay, Ikinalulungkot ko sana. Pero isa siya sa mga aswang na napas lang ng mga kasamahan namin. Diyos ko. Alam kong sa kabila ng kasamaan niya ay mahalaga pa rin siya sa'yo. Kaya ikinalulungkot ko ang kinahantungan nito. Sana maintindihan mo na kailangan namin gawin yon. Naiintindihan ko po. Ginawa na siyang aswang ni Joaquin. Wala na tayong pwedeng gawin para maibalik siya sa dati. Kaya kung tutuusin na, mas mabuti na rin tong nawala na siya. Kaysa naman habang buhay siyang mamuhay bilang isang nilalang ng dilim. Tama si tatay. Alam ko. At naiintindihan ko naman. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng aking luha. Tama si Mang Sebio. Sa kabila ng kalubitan ni Nanay Delia sa akin, ina
ko pa rin siya at mahalaga siya sa akin. Pero mas tama na rin sigurong mawala siya sa mundong ito kaysa mamuhay bilang isang aswang. Baka marami pa siyang mabiktima bilang isang halimaw. Maraming salamat at dumating kayo para iligtas ako. Siyempre naman, kahit anong mangyari, tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Poprotektahan ko kayo ng anak natin. At ako naman bilang lolo, gagawin ko rin ang lahat para maprotektahan ko kayo ng apo ko. Salamat po. O sige na, mas mabuti pang umalis na tayo rito. Baka biglang dumating yung mga aswang na yun at pagdala ng mas marami pang kasama. Tama si tatay. Halika na, umalis na tayo. Kaagad na rin kaming umalis para makaalis sa lugar na yon. Habang naglalakad ay muli ko na namang naramdaman ang kirot sa tiyan ko. May pinainom sila sa akin kanina. Nag-aalala ako na baka mapano ang anak natin. Anong gagawin natin? May kilala akong makakatulong sa kanya. Isang magaling na albularyo at hindi ganong kalayo ang tinitira niya rito. Halika, bilisan natin. Mabuti na lang at may dala pala silang pick-up na sasakyan na siyang ginamit namin para mabilis na makapunta sa albularyo. Inabot rin ng halos 10 minuto ang biyahe namin at sa pagkakataong yan ay hinang-hina na ako. Malapit na tayo, kumapit ka lang. Hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit na talaga. Fred, ang anak natin. Nandito na tayo, Fred. Anak, kargahin mo na si Sandra. Bilisan mo. Sa wakas ay nakarating na rin po kami sa bahay ng albularyo. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Wala nang nagawa ang albularyo para iligtas ang anak namin. May halong pampalaglag pala ang likidong ipinainom ng mga aswang sa akin. Nalaman namin mula sa albularyo na ang dugo pala ng batang dinadala ko ang gagawin sanang alay ng mga aswang sa Diablo. Mga hayop sila. Mga walang puso. Anak, tama na. Umalba ka. Nangyari na ang nangyari. Ang bahala ka ay napuksa na natin sila. Pero ang anak namin, nagwala na ang anak namin. Mahirap para sa akin tanggapin to pero kailangan. Nawala man sa atin ang anak natin, mananatili naman siya dito. Sa puso natin. Patawarin mo ako. Hindi ko siya naprotektahan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Hindi naging madali para sa aming tanggapin ang nangyari. Pero sa paglipas ng panahon ay unti-unti ring naghilom ang sugat sa mga puso namin. Ikinasal kami ni Fred at pagkalipas ng ilang buwan ay muli akong nabuntis. Natupad ang pangarap naming magkaroon ng sarili naming pamilya. Naging masaya na rin po ang pagsasama namin, lalo pat biniyayaan kami ng 3 mga anak. Malalaki na ang mga anak namin ngayon at may kanya-kanya ng buhay. Pero kahit kailan ay hindi nila kami pinabayaan ng ama nila. Paminsan-minsan ay pumapasok pa rin sa isip namin ang madilim naming nakaraan sa piling ng mga aswang. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, naniniwala po ba kayo sa mga aswang? Posible kayang ang mga demonyo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila? At sa opinyon ninyo, mas tama nga ba na nawala ang nanay ko kaysa habang buhay siyang mamuhay bilang isang halimaw? Sana po'y masagot ninyo ang aking mga katanungan at hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat sa pambihirang pagkakataong ito. God bless us all.